Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2721 hanggang Kabanata 2730. Kabanata 2721. Hindi man ito kapaki-pakinabang kay Hansen, ngunit ang kapangyarihan ng Star Gauge Mirror ay kahanga-hanga pa rin. Kaya nitong ibalik ang oras, at ang kapangyarihang iyon lamang ay sobrang nakapanghihigit. Gayunpaman, tulad ng nakagawian ng mga tulad ni MP God, laging may halong pagkakuripot at pagkakubli sa katotohanan. Hindi naman kasinungalingan ang kakayahan ng Star Gauge Mirror, ngunit may mga limitasyon ito. Hindi basta-basta ito magagamit ng isang normal na tao gaya ng ginagawa ni MP God. Siyempre, hindi iyon babanggitin ni MP God kay Bauer. Ang ipapakita lang niya ay kung gaano kamangha-mangha ang salamin sa kanyang mga kamay. Pinagmasdan ni MP God ang mukha ni Bauer habang ipinapakita ang salamin, umaasang magpapakita ito ng gulat. Totoo ngang lumaki ang mga mata ni Bauer habang pinapanood ang imaheng lumilitaw sa Star Gauge Mirror, ngunit makalipas ang ilang sandali ay nalito ito. Sabi ni Bauer, "Uncle, itong kapangyarihan na ito, sa bahay namin, kayang gawin gamit ang tinatawag na camcorder. Marami kaming gamit na kayang magpakita ng nakaraan, tulad ng datapads at telepono. Mayroon ding holograms at iba pang mga aparato. Kung gusto mo talaga, pag nakabalik tayo sa sibilisasyon, hihilingin ko kay Papa na bilhan ka ng pinakamagandang camcorder. Mas maganda pa iyon kaysa rito, at mas malinaw ang larawan. Ituring mo na ring regalo kapalit ng ibinigay mong hiya sa akin." Para bang tinitingnan ni Bauer si MP God na tila na pag-iwanan ng panahon. Napakagat pa nga si MP God para pigilan ang kanyang inis. Gusto na sana niyang patayin agad si Bauer, ngunit pinigilan niya ang sarili. Kailangan niyang magpasensya. Sabi niya ng mabagal, "Hindi ito camcorder. Kaya nitong ibalik ang oras. Ipinapakita nito ang lahat ng nangyari sa nakaraan. May pagkakaiba ba?" Nagtanong si Bauer, nakatagilid ang ulo. Bubuksan na sana ni MP God ang bibig para magpaliwanag, ngunit naisip niya masyadong komplikado ang time travel para maunawaan ng isang bata. Kahit hindi ka interesado sa kapangyarihan na iyon, may mas malakas pa itong kakayahan. Nagpasya si MP God na ilabas ang mas panabik na aspeto ng Star Gauge Mirror. Inikat niya ang parang compass na dial sa likod ng salamin, at biglang nagliwanag ito. Ilang sandali pa, nagbago ang imahe. Lumitaw muli ang Star Tree, ngunit wala roon ang mga Star Beetles at wala rin si Hansen. Sa halip, may lalaking may katawan ng tao at ulo ng leon na pumipitas ng Star Fruit. Ngunit napakaiksi ng ipinakita, ilang segundo lang, at nawala agad ang imahe. "Ano iyon?" tanong ni Bauer na litong-lito. Umasta si MP God na parang misteryoso at malamig. Sabi niya, "Ito ang tunay na kapangyarihan ng Star Gauge Mirror. Ipinapakita nito ang hinaharap. Ang nakita mo ay isang pangyayaring tiyak na magaganap. Darating ang nilalang na iyon upang pumitas ng Star Fruit. Lahat ng makikita sa salaming ito ay totoo at tiyak na mangyayari." "Uncle, director ka ba ng pelikula?" Titig ni Bauer na tila inosente. Muling napakagat pa nga si MP God, pinipigilan ang pagnanais na patayin ang bata. "Director, hindi ako nag-upa ng tao para mag-film. Hindi ko kilala ang nilalang na iyon. Ang Star Gauge Mirror mismo ang nagpapakita ng hinaharap. Kaya nitong makita ang hinaharap. Ganyan kalakas ang kapangyarihan." Sa wakas, tila namangha si Bauer. Nakaganang pakiramdam si MP God at ngumiti. Isa ito sa pinakamahusay na True God items. Wala nang kapantay sa buong universo. Kung gugustuhin mo lang, ibibigay ko sa iyo. "Talaga, Uncle. Ang bait mo." Gulat at tuwang sabi ni Bauer. "Inaangkin mo ba ito?" Iniabot ni MP God ang salamin, ngunit sinigurado niyang hindi ito mahahawakan ng bata hanggat hindi ito humihiling. Babuka na sana ang bibig ni Bauer, ngunit bigla itong natahimik, parang may naisip. "Ano iyon?" tanong ni MP God, ramdam ang kaba. Namula at muntik nang matawa si Bauer, tila may naisip na nakakatawa. Lalong nahina si MP God dahil hindi niya maintindihan ang ikinatuwa ng bata. "Uncle, kaya nitong makita ang hinaharap, tama ba?" tanong ni Bauer na puno ng pananabik. "Oo," sagot ni MP God.
Kung ganun, pwede nitong ipakita ang mga numerong lalabas sa susunod na Universal Lottery, hindi ba? Pwede akong manalo ng premyo. Sabi ni Bauer na tuwang-tuwa. Alam ni MP God ang tungkol sa lottery. Ang pinakatanyag ay ang Universal Lottery ng Thousand Treasures na may premyong umaabot sa bilyong coins, sapat para makabili ng mababang antas na deified treasure. Ngunit ang Star Gauge Mirror ay walang ganoong kakayahan. Kaya nitong ipakita ang mga pangyayari sa lugar kung saan ito ginagamit, ngunit random at limitado lamang ang ipinapakita. Dahil dito, natahimik si MP God, walang maisagot. Uncle, hindi mo ba alam ang Big Universe Lottery? Isang maliit na card na may mga numero. Kung manalo ka, pwede kang bumili ng napakaraming pagkain at damit. Paliwanag ni Bauer, iniisip na baka hindi alam ni MP God ang konsepto. Ang Star Gauge Mirror ay banal na bagay. Masyado itong marangal para sa ganyang kababawan, malamig na sagot ni MP God. Hindi mo kaya, natawang bigo si Bauer. Pagkaraan ay nagtanong pa siya. Pwede bang ipakita nito kung ano ang mangyayari pagkatapos ng Book 7 nanograms overbearing President Love Luove? Gusto ko makita bago pa lumabas. Ano na namang kabalbalan iyon? Halos malunod sa inis si MP God. Iyon ang gawa ng isang tanyag na comic author. Napakaganda ng kwento, pero sobrang bagal niyang magsulat. 7 libro pa lang ang meron. Gusto ko sanang makita ang kasunod. Kaya ba ng Star Gauge Mirror iyon? Nagtanong si Bauer na puno ng pag-asa. Halos mahilo si MP God. Kahit maipakita man ng salamin ang author habang gumagawa ng susunod na comics, tiyak na kaunti lang ang makikita. Sa pinakamainam na sitwasyon, isang silap lang. Kabanata 2722 Mabait na tito. Hindi magawa ano. Binibigyan na kita ng isang tunay na gamit ng Diyos na kayang hulaan ang hinaharap, pero ang gusto mo lang ay magbasa ng comics at manalo sa loto, reklamo ni MP God ng may pagkainis. Ang gamit mismo ay gantimpala na. Maaari mong hulaan ang mga mangyayari sa isang tiyak na lugar sa hinaharap. Wala namang kinalaman sa akin iyon. Kung hindi ako bibigyan ng masasarap na pagkain at magagandang damit, wala rin iyong silbi sa akin. Wala nang interes si Bauer. Bumalik siya sa paglalaro gamit ang Starfruit, umiikot ang katawan niya roon. Ayaw na niyang pag-usapan pa iyon. Lalong sumama ang loob ni MP God. Ang salamin na iyon ang pinakamahalagang yaman para sa kanya, pero ginawa lang ni Bauer na parang walang kwenta. Nakakainis, at hindi niya matanggap. Talagang mas mahirap pa ang mga bata. Galit na si MP God, pero mas madali pa ring makitungo sa batang ito kaysa kay Hansen. Kaya pinigilan niya ang kanyang galit. Hindi pa siya aalis. Bauer, huwag ka munang umalis. Isa pa lang sa mga kakayahan ng Star Gauge Mirror ang nabanggit ko. Marami pa itong kayang gawin, sabi ni MP God na pinipilit ang sarili na maging mapagpasensya. Ano pang kapangyarihan? Tanong ni Bauer nang may pag-aatubili. Wala talaga siyang interes na ipagpatuloy ang usapan. Mabilis na sagot ni MP God, malalaman mo kapag nakita mo. Magugustuhan mo rin ito. Tinapunan lang siya ng malamig na tingin ni Bauer, halatang nababagot. Sumagot lang siya dahil sa pagiging magalang. Nang makita iyon, alam ni MP God na kailangan niyang ipakita ang pinakamalakas para makuha ang atensyon ng bata. Kung hindi, mahihirapan na siyang makipag-usap pa. Muling tinaas ni MP God ang Star Gauge Mirror at seryoso na ang kanyang mukha. Kanina'y tinatrato lang niya si Bauer bilang bata na walang saysay. Pero kakaiba ang naging reaksyon ng bata, kaya napilitan siyang seryosohin. Hinaplos niya ang likod ng salamin at muling umikot ang kompa. Naglabas ng liwanag mula sa salamin at tumama kay Bauer. Ang suot niyang cowboy outfit ay biglang naging makinang na baluti. Wow! Ang galing! Sigaw ni Bauer na tuwang-tuwa sa bagong suot. Nang makita ang kasiyahan ng bata, muling lumakas ang loob ni MP God. Pinagyabang niya, ito ang kapangyarihan ng mirror armor ng Star Gauge Mirror. Ginagawa nitong deified ang depensa ng iyong baluti. Mukhang humanga talaga si Bauer sa bago niyang kasuotan, at handa na sanang magpakitang gilas pa si MP God. Pero bigla itong nilapitan ni Bauer, tinitigil ang salamin at sabi, ang galing naman. Nakakapagpalit ako ng damit agad-agad. Ang ganda nitong gamit sa pagpapalit ng damit. Hindi ko na kailangang maglaba o magpalit ng damit mag-isa. Sa salamin na ito, madali ko nang mababago ang suot ko. Ang ganda talaga. Biglang dumilim ang mukha ni MP God. Hindi niya maunawaan ang bata. Ang salamin ay kayang ipakita ang hinaharap at magbigay ng malakas na depensa, pero ang pinuproblema lang niya ay ang pagpapalit ng damit. Pero mabuti na lang at interesado na siya, naisip ni MP God na may mapait na ngiti.
Gusto mo ba ito? Sabihin mo lang, at ibibigay ko. Maaari mo itong gamitin, para magpalit ng damit kung gusto mo. Pwede ko ba itong gamitin para maging prinsesa? Gustong gusto ko ng damit prinsesa, pero ayaw ni Daddy. Lagi niya akong pinagbabawalan, sabi ni Bauer na biglang nalungkot. Muling napahinto si MP God. Ang akala niya, mas madali pang akitin ang mga matandang halimaw na nabuhay ng bilyong taon kaysa sa batang ito. At least, ang matatandang iyon ay may logika. Pero kay Bauer, hindi niya mahulaan ang nasa isip. Hindi pwede. Sayang naman. Kung isa lang ang pwedeng pagpapalit, boring iyon. Nainas na si Bauer. Halos sumuko na si MP God. Parang mas madali pang lokohin si Hansen kaysa tiisin ang batang ito. Napaisip siya at nagpasya na lang na baguhin ang target. Hindi niya alam kung bakit pinapanatili ni Hansen si Bauer, pero wala nang saysay na aksayahin pa niya ang oras dito. Muling itinapat ni MP God ang salamin kay Bauer, inalis ang armor at ibinalik ang cowboy outfit. Huwag kang gagalaw. Biglang sigaw ni Bauer na nanlaki ang mga mata. Ano iyon? Natigilan si MP God. Biglang nagbago ang mukha ni Bauer mula pagkagulat tungo sa tuwa. Lumipad siya palapit kay MP God at sumigaw, ang galing. Bakit sobrang lupit nitong salamin? Habang nagsasalita, lumapit siya sa star gauge mirror at masayang tinitigan ito. Ano bang ibig mong sabihin? Litong tanong ni MP God. Hindi naman niya pinaandar ang ibang kapangyarihan ng salamin. Pero sa itsura ni Bauer, mukhang may natuklasan siyang espesyal. Hindi mo ba nakikita? Ang galing nito. Tignan mo, hinawakan na ni Bauer ang star gauge mirror. Sa wakas, natuwa si MP God nang makita ang tunay na interes ng bata. Hinayaan niyang kunin nito ang salamin mula sa kanyang kamay. Hawak-hawak ni Bauer ang salamin, paulit-ulit na binubulong, ang galing. Ang galing talaga ng salamin na ito. Ano bang nakikita mo? Inilapit ni MP God ang ulo niya sa bata. Pero sa paningin niya, normal lang ang salamin. Wala namang kakaiba. Uncle, hindi mo ba napapansin? Hindi ko nakikita ang mukha ko dito, sagot ni Bauer habang nakatitig. Halos matawa at maiyak si MP God. Sabi niya, syempre wala kang refleksyon. Hindi ito ordinaryong salamin. Malakas ito, at kung hindi mas mataas ang kapangyarihan mo kaysa dito, hindi mo makikita ang sarili mo. Ang galing. Sabi ni Daddy, ang mga vampira lang ang walang refleksyon. Ngayon, wala rin akong refleksyon. Magugulat si Daddy. Tuwang-tuwa si Bauer. Niyakap niya ang star gauge mirror, yumuko kay MP God at sumigaw, salamat, tito. Ang bait mo. Binigyan mo ako ng napakalupit na kayamanan. Ililibre kita ng tanghalian. Pagkasabi niyon, tumalon si Bauer mula sa puno, hawak ang salamin, at sumigaw. Dad! Dad! Tingnan mo, may napakagandang kayamanan ako. Binigay ito ng mabait na tito. Kabanata 2723. Hindi natatakot si MP God kay Hansen, pero sobra ang kahihiyan na kanyang naranasan. Sinubukan niyang linlanggan ang isang bata lang, ngunit bigo siya ng paulit-ulit. At higit sa lahat, nawala pa sa kanya ang isang tunay na gamit Diyos, ang star gauge mirror. Lumapit siya sandali, pero alam niyang wala siyang magagawa kay Hansen. Hindi niya mababawi ang salamin, at baka pagtawanan pa siya nito. Maghintay ka lang. Hindi pa tayo tapos. Single ni MP God sa sarili, habang nakatitig sa mag-ama. Pagkatapos ay naglaho siya, galit na galit. Nang marinig ni Hansen ang sigaw ni Bauer, nagulat siya. Hindi dapat basta-basta may ibang tao sa lugar na gaya ng Star Tree. Nag-teleport siya papunta kay Bauer, pero wala na roon ang lalaking binanggit ng bata. Ang napansin lang niya ay hawak ni Bauer ang isang maliit na bronze na salamin habang masayang tumatakbo palapit. Daddy, tingnan mo, may kayamanang salamin at hiyas ako. Binigay ito ng isang mabait na tito. Masiglang sabi ni Bauer habang iniabot ang star gauge mirror at hiyas kay Hansen. Sino raw na mabait na tito? Tanong ni Hansen na nakakunot ang noo. Ma'am, kanina habang naglalaro ako sa Starfruit, at mabilis na ikinwento ni Bauer ang nangyari. Halos matawa si Hansen matapos marinig iyon. Siguradong si MP God ang nakasalubong ng bata. Ang akala niya, pipiliin nito si Exquisite o si Likir, pero si Bauer pa ang napagdiskitahan. O MP God, malas mo talaga. Si Bauer pa ang napili mo. Ngayon tuloy, lahat ng kayamanan mo napupunta sa kanya. Hindi mo siya napapaniwala, tapos nawala pa sa iyo ang isang gamit Diyos, napailing si Hansen habang iniabot ang star gauge mirror mula kay Bauer. Pinapayagan ng mga Diyos na manlinlang, pero hindi sila maaaring magsinungaling.
Kaya kung sinabi ni Empty God na tunay na gamit Diyos iyon, malamang totoo nga. Naisip ni Hansen ang Shield of the Medusa's Gaze na isa ring gamit Diyos. Kung ganoon din ang antas ng salamin, at gaya ng kwento ni Bauer, kaya nitong ipakita ang nakaraan at hinaharap. Tuwang-tuwa si Hansen na napasa kanya ito. Nawala na ang pagkapit ng itim na crystal armor sa kanyang katawan, kaya ibig sabihin wala na sa paligid si Empty God. Kaya't ginamit ni Hansen ang Dangshan Sutra upang subukan ang Stargate Mirror. Gusto niyang malaman kung kasing ganda nga ito ng ipinagyayabang ng Diyos. Bagamat hindi niya lubos na napaandar ang kapangyarihan ng salamin, nagawa pa rin ang Dangshan Sutra na magbigay ng kaunting tugon mula rito. Ilang ulit niyang sinubukan, ngunit nabigo siyang makakuha ng malinaw na resulta. Hindi niya alam kung kulang lang ang kapangyarihan niya, o kung may partikular na limitasyon ang salamin. Ang kaya lang ipakita ng hinaharap nito ay maiikling eksena. Halimbawa, nang gamitin ni Hansen para silipin ang hinaharap, iisang tanawin lang ang nakita niya siya mismo habang natutulog, at wala ng iba. At matapos gamitin iyon ng isang beses, isang buong araw ang kinailangan bago siya muling nakapag-ipon ng lakas para magamit ulit. Ilang beses pa niyang sinubukan, pero puro walang kabuluhan ang mga nakikita, mga saglit na eksena na walang saysay. Ang kakayahan nitong ipakita ang nakaraan ay ganoon din kabaygo. Malaki ang konsumo ng lakas sa bawat paggamit, at habang mas malayo ang gustong silipin, mas malaki ang kinakain nitong enerhiya. Sa kasalukuyang lakas ni Hansen, 1 minutong nakaraan lang ang kaya niyang makita, at limitado pa sa loob ng 1 metrong paligid. At bawat paggamit ay mabilis na sumisipsip ng lakas niya. Iyon ang resulta ng masusing pagsusuri ni Hansen. Wala pa rin siyang masyadong alam sa tiyak na tuntunin ng paggamit nito. Malinaw na masyadong mataas ang antas ng salamin para sa kanya, gaya ng Shield of the Medusa's Gaze. Hindi sapat ang lakas niya upang mabuksan ang tunay na kapangyarihan nito. Pero ang Mirror Armor ay malaking sorpresa. Kahit limitado ang kapangyarihan ni Hansen, hindi gaanong malakas ang kinakain nitong enerhiya. Nang subukan niyang gamitin ito habang suot ang Apollo set, nadagdagan pa ang lakas ng depensa. Naging kasing taibay na ito ng isang larvae-class treasure. Pero may hangganan ang oras ng epekto. Ilang minuto lang, at babalik na sa normal ang armor. Naunawaan ni Hansen na ang maikling oras ng lahat ng kapangyarihan ng salamin ay dahil sa kakulangan ng sarili niyang lakas. Hindi niya magamit ng buo ang isang tunay na gamit Diyos. Hindi naman interesado si Bauer sa salamin, kaya't iniwan lang niya ito kay Hansen. Masayang tinanggap iyon ni Hansen dahil alam niyang kapag naging deified na siya, mas magiging kapaki-pakinabang ito. Ang kakayahang sumilip sa nakaraan ay tiyak na magiging mahalaga kapag mas lumakas na siya. May paraan kaya para tuluyang mawala si Empty God. Kung patuloy siyang gagawa ng patibong laban sa atin, masama ang kahihinatnan, inis na bulong ni Hansen. Pero wala siyang maisip na paraan upang malabanan ang Diyos. Ang mga Diyos ay basta na lang sumusulpot kahit saan. Pati sa lugar gaya ng Outer Sky, malaya silang pumapasok at lumalabas. Wala rin siyang kakayahan upang pumatay ng ganoong nilalang. Inasahan ni Hansen na babalik si Empty God upang guluhin silang muli, pero sa mga sumunod na araw, wala na siyang naramdamang galaw mula sa itim na crystal armor. Ibig sabihin, hindi na ito nagbalik. Nagulat si Hansen, pero hindi niya alam ang mahalagang bagay, bagamat malaya ang mga Diyos na pumunta kahit saan sa universo, limitado ang kanilang pisikal na katawan. Hindi sila maaaring manatili ng matagal sa isang lugar. Kaya't hindi basta-basta pwedeng manatili si Empty God sa Outer Sky. Gayunpaman, nag-iisip pa rin si Empty God ng paraan upang makalaban sina Hansen at Bauer. Sa una, dahil lang sa paghahanap niya ng gene protoplasm, pero dahil sa inis na dulot ng mag-ama, muntik na niyang malimutan ang layunin. Samantala, nakatayo si Hansen sa tabi ng Star Tree, may hawak na itim na kristal. Mukha itong kakaiba. Matapos mawala ang pagkakakulong ng armor, nailabas na muli ni Hansen ang itim na kristal mula sa kanyang Sea of Soul. Sinubukan niyang ipakin ito sa ibang Xenogeneic, ngunit wala silang reaksyon. Para bang wala ng silbi ang kristal. Pinasukan pa ni Hansen ng kapangyarihan ang itim na kristal, ngunit hindi nagumana ang Dangshan Sutra dito. Subalit nang gamitin niya ang The Story of Genes, nagpakita ng kakaibang pagbabago ang kristal. Ang itim na kristal sa kamay ni Hansen ay nag-anyong maliit na immortal dragon. Bukod sa kulay itim at maliit na sukat, eksaktong kapareho ito ng orihinal. Nang ipasok ni Hansen ang kapangyarihan ng The Story of Genes, umangat ang kristal mula sa kanyang kamay at lumipad patungo sa lupa. Doon, lumaki ito hanggang maging isang ganap na immortal dragon. Diretso nitong tinitigan si Hansen, gaya ng unang pagkikita nila.
Kumakabog ang dibdib ni Hansen. Ang katawan ng Immortal Dragon ay naglabas ng malakas at banal na liwanag. Tinakpan nito ang malawak na paligid. May sugat sa puno malapit doon, malamang gawa ng insekto. Sa ilalim ng banal na liwanag ng dragon, gumaling ang sugat. Kabanata 2724. Ang itim na kristal na nagbagong anyo bilang Immortal Dragon ay kayang sundin ang utos na ibinibigay ni Hansen sa pamamagitan ng telepatiya. At mayroon itong kapangyarihan ng paggaling na nasa antas ng isang Diyos. Ang bagong itim na kristal na ito ay hindi eksaktong tulad ng inakala ni Hansen at wala itong parehong kapangyarihan ng una niyang itim na kristal. Gayunpaman, ang ipinakita nitong lakas ay hindi rin basta-basta. Sa pagkakaroon ng Immortal Dragon, makakalaban si Hansen ng walang ingat. Hindi na niya kailangang mag-alala kung masusugatan siya. Hanggat hindi siya mamamatay, madaling maaayos ng Immortal Dragon ang kanyang katawan. Ang pinakanakakagulat dito ay kaya nitong bumalik sa anyo ng isang itim na kristal. Sa maraming paraan, parang isang beast soul ito. Maaari niya itong itago sa kanyang Sea of Soul, kaya madali niyang madadala ito kahit saan. Hindi na makapaghintay si Hansen na makalaban ng isang deified na Xenogeneic upang subukan ito. Ang ideya na lumaban habang suportado ng Immortal Area ng Immortal Dragon ay nakaka-excite sa kanya. Samantala, si Bauer ay nababato habang nakahiga sa isang starfruit. Nilalaro niya sandali ang hiyas na ibinigay sa kanya ni Empty God, pero agad din niya itong isinilid muli. Mabilis siyang nawala ng interes dito. Sa mga oras na iyon, namimiss ni Bauer si Empty God. Siya lamang kasi ang nagbigay sa kanya ng napakaraming laruan ng libre. Habang nag-e-ensayo si Hansen sa ilalim ng puno, may isang taong biglang nag-teleport sa hangganan ng Star Tree. Itinaas ni Hansen ang kanyang ulo at nakita na iyon ay si Shale. Brother Han. Shale. Nagulat si Hansen na makita siya. Hindi pa niya nakikita si Shale mula noong laban sa Silkworm Bout. Hindi niya alam kung bakit nagpunta ito sa Star Tree. Pinayagan ako ng pinuno na kumuha ng isang starfruit dito. Sabi ni Shale habang ipinapakita ang isang pahintulot kay Hansen. Naiintindihan ko. Pumasok ka. Nang makumpirma ni Hansen na totoo ang pahintulot, pinahinto niya ang depensa ng Star Tree at pinapasok si Shale. Ngunit hindi mapakali si Hansen. Pagkatapos umalis ng orihinal na tagapangalaga ng Star Tree, ipinagbawal na kainin ng kahit sino ang Starfruit. Ngunit pinayagan ng pinuno ng Very High si Shale na kumuha ng isa. Tiyak na may kakaiba rito. Diretsyong pumasok si Shale sa lugar ng Star Tree. Inutusan ni Hansen ang kanyang mga Xenogeneic na huwag siyang saktan kaya nakalapit ito ng ligtas. Nang makita siya ni Bauer, nagpakita ito ng pagtataka. Naalala niya kasi na sa ipinakitang hinaharap ni Empty God gamit ang Star Gauge Mirror, nakita niya si Shale na pumipitas ng Starfruit. Ngayon na narito siya, lalo siyang na-curious. Naglakad si Shale ng diretso patungo sa isang partikular na prutas. Hindi siya lumingon o nagpaligoy. Hindi ito ikinagulat ni Hansen. Kung may espesyal na pahintulot siya mula sa pinuno ng Very High, siguradong may tiyak na target siya. Dahil curious, sumunod si Hansen kay Shale. Gusto niyang makita kung anong starfruit ang pipiliin nito. Maya-maya, dumating sila sa napiling prutas. Hindi makita ni Hansen kung ano ang espesyal dito. Pero bago ito pitasin, humarap muna si Shale kay Hansen at nagsabi. Brother Han, maaaring magkaroon tayo ng laban mamaya. Sana maprotektahan mo ang Star Tree at hindi ito masira. Sige, tumango si Hansen. Tungkulin niya iyon. Pero nagulat siya dahil isang primitive deified si Shale, at nagsalita siya na para bang hindi siya sigurado kung kaya niyang kontrolin ang nilalang sa loob ng prutas. Karaniwan, ang mga Xenogeneic sa starfruits ay tulog at may sikreto para makipagkontrata bago sila magising. Kung ayaw makipagkontrata ng kumuha ng prutas, maaari itong patayin habang natutulog pa. Pero sinabi ni Shale na magkakaroon ng laban. Kaya tila mas nakakatakot ang sitwasyong ito. Nang makapaghanda na si Hansen, lumipad si Shale at pinabagsak ang starfruit. Katulad din ng dati, nasunog ang prutas at lumitaw ang Xenogeneic sa loob. Ang katawan nito ay hindi malaki, mga 3 metro lang ang taas, maskulado, at may gintong buhok. Isang gintong buhok na unggoy. Nagulat si Hansen. Maiksi ang mga binti nito at mahahaba ang mga braso. 3 ang pares ng tainga nito na parang hugis kuhol. Malakas ang dating nito at kakaiba. Bagamat hindi makita ni Hansen ang substance chains, daman niyang nakakatakot ang presensya nito. Alam niyang ito ay isang deified na nilalang. Paglabas pa lamang nito, gising na agad ang mga mata nitong kumikislap ng gintong liwanag. Ang titig nito ay parang mas maliwanag pa kaysa araw at buwan.
Nang makita si Shale, bigla itong sumigaw. Sumabog ang gintong substance chains na parang banal na liwanag. Nabalot nito ang buong katawan at umatake kay Shale na parang nagliliyab na gintong apoy. Hindi natakot si Shale. Gumawa rin siya ng gintong substance chain at hinarap ang halimaw. Nagbanggaan ang kamao nila. Hindi gumalaw ang unggoy, ngunit itinulak si Shale ng ilang dosenang metro bago tumigil. Malinaw na mas malakas ang unggoy. Mabilis itong muling umatake na may nakakatakot na presensya. Ngunit hindi nagpanik si Shale. Ginamit niya ang kanyang kahusayan para iwasan ang mga pag-atake at lumaban ng may galing. Napansin ni Hansen na malaki ang ipinagbago ni Shale mula noong huli silang naglaban. Mas marami na siyang matataas na Geno Arts at mas malakas na siya ngayon. Talagang totoo na kumain siya ng Demon Fruit at nagkaroon ng Peking 11 Armor Talent. Ang bilis ng progreso niya ay kahanga-hanga. Komento ni Hansen. Ngunit kalaunan, napakunot ang noo niya. Kahit gaano kalakas si Shale, tinatalo pa rin siya ng 6 na taingang unggoy. Ang lakas nito ay kakaiba. Kahit tamaan ni Shale gamit ang kanyang malalakas na Geno Arts, nawawala lamang ang anino ng unggoy at lumilitaw ito sa ibang lugar para gumanti ng malupit na atake. Bagamat kalmado si Shale at nakakaiwas sa mga delikadong tama, unti-unti siyang natadtad ng sugat at tuloy-tuloy na dumudugo. Mukha na siyang labis na hirap. Kabanata 2725. Isang makapangyarihang elite ang nagbigay kay Hansen ng malaking inspirasyon. Ang pinaka-natatangi rito ay ang kakayahan ng unggoy na kopyahin ang sarili nito. Kahit si Hansen ay hindi matukoy kung alin ang tunay na unggoy at alin ang kopya habang sila'y naglalaban. Sobrang hirap pag-iba-ibahin ang totoo at pekeng anyo. Kung hindi magiging maingat ang isang tao, tiyak na mabibiktima siya ng mga ilusyon nito. Pero nag-aalangan si Hansen kung dapat ba niyang tulungan si Shale. Sa huli, isang tao mula sa Very High ang lumapit sa kanya. Nagulat si Hansen nang makita ito, hindi niya namalayang dumating na pala ito sa tabi niya. Lee Chun-kyo. Nakilala agad siya ni Hansen. Sikat si Lee Chun-kyo sa hanay ng mga Very High. Siya ang nakatatandang kapatid ni na Exquisite at iba pa. Sobrang galing niya at walang ibang makakatapat sa kanya, kahit pa si Lee Kier na may 10 armor talent. Pinanood lang ni Lee Chun-kyo sina Shale at ang unggoy na naglalaban, sa kanya sinabi, huwag mo siyang tulungan. Kailangan niyang harapin ito ng mag-isa. Nakahinga ng maluwag si Hansen nang marinig iyon. Ibig sabihin, hindi na niya kailangang makialam. Bagamat dehado si Shale, hindi naman ganoon kalubha ang mga sugat niya. Nakakaya pa rin niyang makipagsabayan sa 6 na taingang unggoy. At habang tumatagal, mas kaunti na ang pinsalang natatamo niya. Tahimik lang na nakatayo si Lee Chun-kyo, pero bigla niyang sinabi, ano sa tingin mo sa mga kamakailang pag-unlad ni Shale? Lumingon si Hansen sa paligid. Siya lang ang nandoon, kaya malinaw na siya ang tinutukoy ni Lee Chun-kyo. Pero nakatingin pa rin ito sa laban at hindi man lang siya nilinggan ng magtanong. Mabilis ang kanyang pag-unlad. Nararapat lang dahil may 11 armor talent siya, sagot ni Hansen. At iyon ay totoo. Lubos siyang humanga sa naging progreso ni Shale. Hindi gumalaw si Lee Chun-kyo. Patuloy niyang pinanood ang laban habang sinasabi, ang blondeng unggoy na ito ay sinaunang Xenogenic na tinatawag na 6-eared macaque. Malakas ang mga gene nito at ipinanganak na may 10 armor talent. Matindi rin ang katawan nito, at tuso ang isipan. Mahirap tukuyin kung alin ang tunay na anyo at alin ang kopya. Walang kalaban sa parehong antas ang makakatalo rito ng madali. Kahit si Shale, na ipinanganak na D5, ay hindi basta-basta matatalo ang 6-eared macaque. Sa lakas ni Brother Shale, kaunting panahon lang ang kailangan. Matatalo rin niya ang 6-eared macaque, sagot ni Hansen. Tumango si Lee Chun-kyo. Hindi ako nag-aalala riyan. Maliit na bagay lang ang 6-eared macaque para kay Shale. Hindi mahirap talunin iyon. Pagkasabi niyon, saka lang siya tumingin kay Hansen. Sa totoo lang, ang tanging tao na maituturing na hadlang kay Shale ay ikaw. Biro lang po siguro iyon, Ginoo. Isa lang akong half-deified. Wala akong kakayahan para pigilan ang paglago ni Shale, tugon ni Hansen, hindi tinanggap ang tila papuri. Hindi na siya sinagot ni Lee Chun-kyo. Sa halip, sinabi nito, ako ang namamahala sa good fortune pool ng Very High. Kung gusto mo, maaari kitang papasukin. Anong ibig sabihin yon? Gulat na tanong ni Hansen. Nalilito siya sa biglaang usapan. Kanina lang ay tinutukoy siya bilang hadlang kay Shale, ngayon ay ino-offran siya ng pagkakataong pumasok sa good fortune pool. Hindi basta-basta pinapapasok ang kahit sino sa good fortune pool. Matagal nang narinig ni Hansen ang tungkol dito bago pa man siya makarating sa Very High.
Kahit sina Exquisite at Likir ay hindi nabigyan ng pahintulot. Kaya hanggang ngayon, hindi pa siya nakakapunta roon. Ngayon, bigla na lang siyang inalok ni Lee Chun-kyo. Nakalilito talaga. Alam ni Lee Chun-kyo ang iniisip ni Hansen, kaya malamig niyang sinabi, naging demonyo ka na ni Shale. Kung hindi kanya matatalo ng tunay, magiging hadlang ito sa kanyang paglago at pag-akyat. Maaaring mawalan siya ng tsansang maging isang tunay na Diyos. Kaya, umaasa akong magiging deified ka agad. Sa ganoong paraan, magkakaroon siya ng pagkakataon na talunin ang demonyong bumabagabag sa kanyang kaluluwa. Mukhang kumbinsido si Lee Chun-kyo na kahit maging deified si Hansen, kaya pa rin siyang talunin ni Shale. Pero hindi iyon ininde ni Hansen. Sanay na siya na may mga taong mayabang sa paligid niya. Wala namang masama kung hayaan niya silang maging mayabang. Kung totoo ang alok ninyo, maraming salamat po, Ginoo. Kailan po ako makakapunta sa Good Fortune Pool ng Very High? Tanong ni Hansen, sabik na makatiyak. Kailangan pa niyang iangat sa half-deified ang dalawa pa niyang Geno Arts. Marahil matutulungan siya ng Good Fortune Pool. Mahiwaga ang Good Fortune Pool ng Very High. Kaya nitong palakasin ang genes at dugo ng isang tao ng labis-labis. Matagal nang gusto ni Hansen makapunta roon, at heto na ang pagkakataon. Ito ang Good Fortune Spell. Simula bukas, maaari ka nang pumasok kahit kailan, sagot ni Lee Chun-kyo habang iniaabot ang maliit na spell. Tinanggap ni Hansen ang spell, mga dalawang daliri lang ang lapad, kristal at malinaw, at may nakasulat na Good Fortune sa sinaunang wika. Salamat po. Sisikapin kong maging deified para mapatahimik ni Brother Shale ang kanyang mga demonyo, ani Hansen, sabay lagay ng spell sa kanyang bulsa. Ngunit sa loob-loob niya, napakayaman talaga ng Very High. Basta na lang sila nagbibigay ng permiso para makapasok sa Good Fortune Pool. At ibinigay pa nila iyon sa isang kaaway. Tinitigan siya ni Lee Chun-kyo na may interes. Tunay kang kakaibang tao. Kung hindi dahil kina Shale at Yu Shangsen, masasabi kong ikaw ang pinaka-interesanteng silkworm sa henerasyong ito. Ipinapahiwatig ng mga salita niya na mas mababa ang tingin niya kay Hansen kaysa kina Shale at Yu Shangsen, ikatlo lamang siya sa kanilang henerasyon ng mga silkworm. Hindi na pinansin iyon ni Hansen. Sa isang banda, natutuwa na rin siya. Habang nag-uusap sila, mas nagiging matatag si Shale. Nawala na ng kalamangan ang six-eared macaque at halos tuluyan ng nadodomina ni Shale. Hindi na siya nalilito sa tunay at peking anyo ng unggoy. Napahanga si Hansen. Sa maikling panahon, nagawa ni Shale na mapag-aralan ang mga teknik ng six-eared macaque. Biglang may naisip na tanong si Hansen. Ginoo, paano niyo nalaman kung aling starfruit ang naglalaman ng six-eared macaque? Ayon kina Exquisite at Likir, imposible raw hulaan kung anong xenogenic ang nasa loob ng isang starfruit. Pero malinaw na alam ni Lee Chun-kyo at Shale kung ano ang nasa napili nilang bunga. Ang Very High Sense ay may kakayahang makakita ng hinaharap, sagot ni Lee Chun-kyo. Matagal kong pinagmasdan ang punong ito, at sa huli, natukoy ko kung nasaan ang nilalang na iyon. Bukod pa riyan, kakaiba ang pagkakabuo ng starfruit na ito. Madali kong nahulaan kung ano ang laman. Kakaiba, Yuzisa ni Hansen. Nang mabuo ang bungang iyon, may kakaibang gintong anino na bumalot sa star tree. Nandoon ako malapit noon at nasaksihan ang kakaibang tagpong iyon. Dahil doon, hindi naging mahirap para sa akin hulaan kung anong xenogenic ang nasa prutas na iyon, paliwanag ni Lee Chun-kyo. Kabanata 2726. Tumama ang suntok ni Shale sa six-eared macaque at tumilapon ito sa langit. Nataman niya ang totoong katawan. Agad na muling nagtuon ng pansin si Hansen sa laban. Sa pagkakataong ito, nakatakas ang six-eared macaque gamit ang peking katawan. Ang suntok ni Shale ay tumama sa totoong unggoy. Hinabol ni Shale ang lumilipad na unggoy na parabang anino siya nito. Ang kanyang mga suntok ay parang rumaragas ang ilog na bumubuhos sa six-eared macaque. Nagsimulang mabiyak ang katawan ng nilalang at dumaloy ang dugo nitong deified. Kahit gaano karaming kasanayan sa paggalaw o peking katawan ang ilabas nito, patuloy pa rin itong napapa-atras. Wala na itong lakas para makipagsabayan sa mga malalakas na suntok ni Shale. Sa tuloy-tuloy na pag-atake, matinding nasugatan ang six-eared macaque. Puno ng bitik at sugat ang katawan nito, ngunit dahil napakalakas ng laman nito, hindi pa rin nakakagawa si Shale ng seryosong pinsala, panlabas lamang ang mga sugat. Ha! Biglang tumigil sa pagsuntok si Shale. Binibigyan niya ng pagkakataon ng six-eared macaque na umatras at huminga. Mula sa malayo ay pinanood niya ito habang dahan-dahang ikinumpas ang kanyang kamao at sumigaw. Pagkasigaw niya, nagningning ang kapaligiran ng kapangyarihan na parang araw.
Milyon-milyong sinag ang lumabas mula kay Shale, bumagsak na parang walang tigil na ulan ng mga meteor. Bawat tama ay sumasabog na parang nuclear. Boom! Halos gumuho ang lahat sa lakas ng mga pagsabog. Sa ilalim ng walang humpay na pag-atake, hindi na nakayanan ng katawan ng six-eared macaque. Unti-unti itong nagkakandarapo at nawawasak. Namangha si Hansen sa kanyang nakita. Ang suntok ni Shale ay may pagkakahawig sa under the sky na kasanayan ng kanyang kutsilyo. Ang ginawa ni Shale ay parang muling pagtitipon ng kalat na lakas. Ngunit, hindi iyon eksaktong kapareho ng under the sky. Magkahawig lamang. Ito ang Sis Return to the Stream. Napakalapit ng estilo nito sa iyong under the sky. Ano sa tingin mo, mahusay ba siyang gumamit? Kalmadong tanong ni Lee Chun-kyo. Napakalakas niya, tapat na sagot ni Hansen. Sa maikling panahon, naging bihasa agad si Shale sa ganitong mahirap na Geno art. Ipinapakita lamang nito kung gaano siya kalakas. Noon ay kulang si Shale sa kaalaman at mga Geno art, ngunit tinulungan siya ng very high upang mapunan iyon. Habang dumarami ang natututunan niyang mga kasanayan, lalo siyang nagiging nakakatakot para muling nag-level up. Nais kong maging deified kaagad. Huwag mong paabutin ng matagal si Shale, wika ni Lee Chun-kyo. Lumapit si Shale, pasa ng six-eared macaque sa balikat, tumango kay Hansen, at umalis kasama si Lee Chun-kyo. Hindi na inintindi ni Hansen ang dalawa. Masaya niyang hawak ang good fortune spell at napabuntong hininga. Sana mas maraming katulad ni Lee Chun-kyo sa universo. Ang dami kong kaaway, pero ngayon parang hindi ko na kailangang maghanap ng mga yaman. Parang walang katapusang mapagkukunan. Aalis na sana siya nang bigla niyang maramdaman ang panganib. Sa isang iglap, nag-teleport si Hansen palayo bago pa bumagsak ang isang anino sa kinatatayuan niya kanina. Nang silipin niya ang anino, nagulat siya. Isang unggoy na kalahati lang ng taas ng tao. Mayroon itong 6 na tainga na parang mga suso ng suso at balot ng gintong balahibo. Kamukha nito ang six-eared macaque, ngunit mas maliit. Kanina lang ay nakita niyang tinalo ni Shale ang six-eared macaque at bitbit pa ang katawan nito. Pero heto ngayon, isa pang mas maliit na bersyon. Iyon bang naunang unggoy ay inang unggoy? May anak ba itong hindi nakita ni Shale? Bulong ni Hansen sa sarili. Ngunit hindi iyon maaaring mangyari. Ang mga xenogeneic sa loob ng starfruit ay imposibleng magdalang tao. Kayo ang mga inang unggoy. Ako ang totoong katawan. Ang dinala nila ay peking katawan lamang, malakas na sigaw ng six-eared macaque kay Hansen. Ang galing. Naloko nito pati si Lee Chun-kyo, pati ako. Ang peking katawan nito ay halos walang kapantay, naisip ni Hansen. Nagngangalit ang unggoy. Kanina, dahil naroon ang very high na halimaw, napilitan akong magkunwaring patay. Pero ngayon, hindi ko na kailangang magtago. Pagkatapos kitang patayin, makakalabas na ako sa outer sky. Kahit bumalik pa ang very high na iyon, hindi na niya ako matatagpuan. Maganda sanang plano iyan, pero nagkakamali ka sa isang bagay. Natawa si Hansen. Ano iyon? Singgal ng unggoy. Mas nakakatakot ako kaysa sa very high na iyon. Kung umalis ka sana kanina, malaya ka na ngayon. Pero pinili mong patayin ako, kaya sa kasamaang palad, ikaw ang mamamatay ngayon, seryosong sagot ni Hansen. Isa ka lang half-deified. Paano ka nakakapagyabang sa harap ko? Galit na sigaw ng unggoy at sumugod kay Hansen. Nagningning ang Apollo set ni Hansen habang sumuntok siya. Pang! Tinamaan niya ang katawan ng unggoy at nahati ito sa dalawa. Ngunit peking katawan lamang iyon. Nawala muli ang totoong katawan. Pang! Bigla itong lumitaw sa likod ni Hansen at sinuntok siya, dahilan para tumilapon siya. Nabuo ang uka ng kamao sa likod ng Apollo set, halos mabasag. Paano ka nakakapagmayabang sa harap ko? Sigaw ng unggoy habang muling sumugod. Napakalakas ng unggoy na ito. May peking katawan, marunong magtago, halos imposibleng iwasan. Ngunit hindi umatras si Hansen. Sinalubong niya ito ng suntok. Muling nag-iba ang katawan nito, ngunit peking katawan pa rin. Kumabog ang dibdib ni Hansen. Inilabas niya ang Dangshan Sutra. Sa kanyang paningin, naging mga gear ng universo ang lahat. Kahit hindi niya makita ang tunay na katawan ng unggoy, nakikita niya ang galaw ng mga gear na gumagalaw kasama ng presensyang nakatago. Galit na galit ang unggoy at sumugod kay Hansen. Nang halos nasa harap na niya ito, agad siyang sumuntok sa totoong katawan. Nagulat ang six-eared macaque. Hindi nito alam kung paano nakita ni Hansen ang kanyang tunay na katawan. Wala na itong oras para umiwas kaya sinalubong din nito ng kamao. At bigla itong nabalot ng malamlam na nyebe, isang anino ng isang snow lady ang bumalot sa katawan nito. Kabanata 2727
Bagaman hindi tinatabla ng malamig na kapangyarihan ang unggoy, hindi nagtagal at bumigat ang mga mata nito. Maya-maya ay bumagsak ito sa ibabaw ng isang prutas ng bituin at nakatulog ng mahimbing. Nakita ni Hansen na wala man lang bakas ng yelo sa katawan nito. Inaasahan na niyang baka hindi gumana ang yelong kapangyarihan sa anim na taingang unggoy, pero ang kapangyarihang nakakatulog na kasama nito ay hindi kayang labanan ng naturang hayop. Habang mahimbing na natutulog ang nilalang sa ibabaw ng prutas, nakatiwangwang ang mga braso at paa, naisip ni Hansen na patayin ito. Pero bigla siyang nag-isip, ngayon na natutulog ang anim na taingang unggoy, kaya gumana rito ang kontrata ng Very High. Ang lakas ng unggoy na ito ay napaka-espesyal, kung magagawa kong makipagkontrata rito, malaking pakinabang ito. Sa pag-iisip na iyon, ginamit ni Hansen ang kasanayang kontrata ng Very High. Wala siyang gaanong pag-asa, pero nang subukan niya, daman niyang kumapit ang kontrata. Hindi ko inakala na gagana talaga ito. Ang unggoy ay mahimbing pa ring natutulog habang nakabitin sa itaas nito ang anino ng babaeng yelo. Naghintay si Hansen hanggang sa tuluyang mawala ang anino. Bagaman si Hansen mismo ang gumamit ng atake ng babaeng yelo, hindi niya iyon lubos na makontrol. May sariling isip ang kapangyarihan. Iyon ang pinakamalaking kahinaan ng Geno Art ng isang deified Geno Core. Makalipas ang ilang oras, nawala na ang anino ng babaeng yelo. Napansin ni Hansen na tulog pa rin ang unggoy, kaya tinadyakan niya ito ng malakas, dahilan upang tumilapon ito palayo. Nagulat ang anim na taingang unggoy sa magaspang na paggising. Tumalon ito mula sa lupa, at sumibol ang mga gintong tanikala sa paligid nito. Sumigaw ito at umatake kay Hansen. Ginamit ni Hansen ang kanyang isipan, at lumitaw ang marka ng kontrata sa noo ng unggoy. Patong! Bumagsak muli ang unggoy sa ibabaw ng prutas. Tinakpan nito ang ulo at nagkikisay na parang nasasaktan ng husto. Nang makita ni Hansen na kahit isang deified Xenogeneic ay hindi makagamit ng kapangyarihan dahil sa sakit, labis siyang namangha sa bisa ng kontrata. Unggoy, susunod ka ba sa akin? Tanong ni Hansen, sabay pinahinto ang sakit mula sa kontrata. Sumigaw ang unggoy at lumundag palayo mula sa prutas. Nagningning ang gintong liwanag sa likod nito at bigla itong nag-teleport sa harapan ni Hansen. Napalunok si Hansen. Ngunit bago pa siya mahawakan ng unggoy, bigla nitong hinawakan ang sarili nitong ulo at bumagsak paatras. Tumilapon ito sa sanga, bumangga sa isang prutas ng bituin, at tuluyang bumagsak sa lupa, nag-iwan ng malaking hukay. Unggoy, susunod ka ba at tutuperin ang lahat ng utos ko? Tanong muli ni Hansen, pinatigil ang kapangyarihan ng kontrata. Niloko mo lang ako, hindi ako kumbinsido. Kung talagang malakas ka, talunin mo ako sa totoong laban, mariing sabi ng unggoy. Hindi naman mahirap talunin ka, natawang sagot ni Hansen. Ha, hindi mo nga natalo ang Star Beetle. Wala akong nakikitang dahilan para matalo ako sayo. Kung hindi mo ginamit ang daya, matagal na kitang pinatay, galit na sabi ng unggoy. Nagulat si Hansen. Paano mong nalaman na nakipaglaban ako sa mga Star Beetle dito? Hindi umatake ang unggoy. Tinitigan lamang nito si Hansen ng may pagmamataas at sinabing, ako ay isinilang bilang deified. Hindi ako tulad ng mga ordinaryong Xenogeneic dito sa mga prutas ng bituin. Pagkapanganak ko pa lang, alam ko na ang maraming bagay. Alam ko ang lahat ng nangyayari rito. Ipinanganak na deified. Gulat na tanong ni Hansen. Napakalaki ng posibilidad ng ganoong Xenogeneic na umabot hanggang True God class. Kung hindi ka gagamit ng daya, paano mo ako tatalunin? Matapang pang sabi ng unggoy. Kung ganoon, bibigyan kita ng pagkakataon. Hindi ko gagamitin ang kapangyarihan ng kontrata. Kung matalo mo ako, ibabalik ko ang kalayaan mo. Pero kung matalo ka, magiging amo mo ako, at susunod ka sa lahat ng sasabihin ko. Pumapayag ka ba? Nakangiting sagot ni Hansen. Siyempre, bakit hindi? Mabilis na sagot ng unggoy, halatang tiwala na mananalo siya. Natatakot itong magbago ang isip ni Hansen. Muling nagningning ang Apollo set ni Hansen ng liwanag ng Diyos. Bumuka ang Apollo wings, para siyang isang Diyos sa kalangitan. Nakatingin siya sa unggoy mula sa itaas at sinabing, halika. Ipakita mo sa akin kung gaano kalakas ang isang isinilang na deified Xenogeneic. Hindi sumagot ang unggoy. Kumislap ang mga mata nito at sumabog ang katawan sa gintong liwanag. Para itong apoy na ginto na sumugod kay Hansen. Lumitaw ang napakaraming gintong kuko na tila kayang hatiin ang langit at lupa. Nababalot si Hansen ng liwanag ng mga kuko. Pumadyak si Hansen ng pakpak at umiwas, ngunit sa isang iglap, nasa tabi na niya ang unggoy. Sinubukan nitong atakihin ang ari ni Hansen na parang magnanakaw ng Melikoten.
Akala ng unggoy na matatakpan ng kanyang huwad na katawan at invisibility ang tunay nitong sarili. Pero sa totoo lang, nakikita ni Hansen ang bawat galaw nito. Bahagya lang siyang umiwas at nailigtas ang sarili mula sa maruming estilo ng unggoy. Kalma lamang si Hansen, tila walang pakialam. Ngunit sa totoo lang, lugi na ang 6 na taingang unggoy. Hindi patas, hindi patas, sigaw ng unggoy, desperado na. Ano ang hindi patas? Nakangiting tanong ni Hansen, sabay tigil ng pag-atake. Wala kang sariling lakas, mga kayamanan lang ang gamit mo. Kahit matalo mo ako, iyon ay dahil sa kayamanan, hindi sa sarili mong lakas. Hindi ako kumbinsido. Kung wala kang kayamanan, kaya kitang talunin gamit ang pinky ko lang, galit na sagot ng unggoy. Sige, hindi ko gagamitin ang mga kayamanan. At kung wala akong gamit at matalo pa rin kita, susunod ka ba sa lahat ng utos ko? Tanong ni Hansen, nakangiti pa rin. Ha, kung wala kang kayamanan, dudurugin kita, balik sagot ng unggoy. Subukan natin. Sagot ni Hansen, sabay hubad ng Apollo armor. Ngunit bago pa makapagsalita si Hansen, malakas na sumigaw ang unggoy. Tumalon ito kay Hansen, puno ng galit ang mga mata. Nang wala na ang tulong ng Apollo set, mas mahina at mabagal si Hansen kaysa sa unggoy. Mahirap para sa kanya ang umiwas sa mga atake, at mahirap din lumaban ng pantay. Pero hindi umiwas si Hansen. Kumislap ang kanyang mga mata, namula ang kanyang mukha, at nagsimulang umikot ng pabaligtad ang Blood Pulse Sutra. Kabanata 2728. Ang 6 na taingang unggoy ay isang deified, samantalang si Hansen ay wala ni anumang kayamanang sumusuporta sa kanya. Sa paningin ng unggoy, isa lamang siyang payak na kalahating deified. Hindi na ito nag-abala pang umiwas sa atake ni Hansen, at buong gigil itong sumugod, sabik na pagdugdurugan si Hansen. Ngunit nang tumama ang kapangyarihan ng Zuan Yellow Sutra, biglang nayanig ang katawan ng unggoy. Umatras ang kanyang blood pulse, at naglaho ang kanyang lakas. Ang katawan at balahibo nito ay nagbago, kumulubot na para bang malapit ng mamatay. Anong nangyayari? Gulat na gulat ang 6 na taingang unggoy habang nakikita ang sarili nitong unti-unting nanghihina at kumukupas. Tahimik lamang si Hansen, malamig ang titig na nakatuon sa nilalang. Lalong lumala ang pagbabago. Ang gintong balahibo nitong kasing kinang ng araw ay unti-unting nagdilim, at ang gintong mga mata nito ay nawala ng liwanag. Kasunod noon, narinig ang kakaibang crack. Nang awit at bumuho ang mga gintong tanikala ng substansya sa katawan ng unggoy. Sa isang iglap, bumagsak ang antas nito mula deified patungong king class. May kaunting kapangyarihan pa rin itong pang-half deified, ngunit malayong-malayo na sa dating lakas. Kung dati para itong nasa langit, ngayon itinulak pababa sa lupa. Ay imposible ito, nanlaki ang mga mata ng unggoy, puno ng hilakbot. Hindi ito makapaniwalang bumagsak siya sa king class. Ikaw, anong ginawa mo sa akin? Anong daya ang ginamit mo na naman? Sigaw nito habang nakatingin kay Hansen. Unggoy, alam mo ba na may titulong nakilala ako sa universo? Tanong ni Hansen, nakangiti. Wala akong pakialam sa titulo mo. Sabihin mo anong ginawa mo. Sigaw ng unggoy, naglulandag at nagwawala, ngunit hindi na nito magawang umatake muli. Isang hampas lamang ni Hansen ang nagbaba sa kanya sa king class. Hindi kailanman naisip ng unggoy na posible ito. Dahil dito, nabalot siya ng matinding takot at hindi na naglakas loob lumapit kay Hansen. Hindi pinansin ni Hansen ang sigaw ng unggoy. Tumawa siya at sinabing, sa universo, tinatawag nila akong ama ng Diyos. Alam mo ba kung bakit ko nakuha ang titulong iyon? Ama ng Diyos, hambog ka, inis na inis ang unggoy nang marinig ang titulong iyon. Deified siya, ngunit tila inaangkin ni Hansen na mas mataas pa rito ang kanyang antas. Hindi ito matanggap ng unggoy. Tinitigan ni Hansen ang unggoy na may panghahamak at sinabing, tinatawag nila akong ama ng Diyos dahil lahat ng deified na elitista ay parang mga bata lamang sa harap ko. Ginagawa ko silang anak o anak-anakan kung karapat-dapat sila. Kung hindi ko sila binigyan ng basbas, pinakamataas na maaari nilang maging posisyon ay apo ko lamang. Katulad mo, ni hindi ka karapat-dapat maging anak ko. Natigilan ang unggoy. Gusto nitong sumagot, ngunit nang maalala ang isang hampas ni Hansen na bumaba sa kanyang antas, tila may bigat ng katotohanan ang mga salita nito. Hindi ako naniniwala, dahil lang ang gamit mo. Kung talagang kaya mo. Tumahimik ka. Malamig na singgal ni Hansen, pinuputol ang sasabihin nito. Tinitigan niya ang unggoy ng mariin. Nakita ko ang kakayahan mo kaya gusto kitang buhayin, ngunit hindi mo pinahalagahan ang awa ko. Sa tingin mo ba hindi kita kayang patayin? Sa mga mata ko, basura lang ang mga Diyos.
Buhay sila dahil pinapayagan ko sila. Patay sila kung gugustuhin ko. Nagiging Diyos sila dahil hinahayaan ko. Kung hindi ko gusto, laruan lang sila sa akin. Kasunod noon, nagningning ang katawan ni Hansen sa liwanag ng isang Diyos. Itinaas niya ang kamay, handang patayin ang unggoy. Nayanig ang 6 na unggoy sa matinding takot. Ngayon, lalo pa siyang nanginig at sumigaw, huwag mo akong patayin. Handa akong sumunod. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo, malamig na sagot ni Hansen habang nakataas ang kamay. Nagmadali ang unggoy, hindi ko pinipilit ang sarili ko. Totoo ito, karangalan ng sumunod sa isang elitistang katulad mo. Maari mo ba akong ibalik sa deified class? Hindi mahirap iyon. Lumapit ka rito. Para siyang isang tunay na Diyos habang nakatingin mula sa itaas. Nag-aatubili ang unggoy, ngunit nagpatuloy si Hansen, kung gusto kitang patayin, sapat na ang isang galaw ng kamay ko. Hindi iyon mahirap. Napilitan ng unggoy na ngumiti. Hindi, wala akong duda sa iyo, tumakbo ito papalapit. Ang katawan nito ay kalahati lang ng karaniwang taas ng tao, at nang humarap ito kay Hansen, mukha itong batang paslit. Itinaas ni Hansen ang kanyang kamay at hinaplos ang ulo nito na parang isang ninong. Ako, si Hansen, sa ngalan ng lahat ng mga Diyos, binibigyan kita ng banal na kapangyarihan, binubuksan ko ang pintuan ng kapalaran. Kung ano-anong walang kwentang salita ang binigkas ni Hansen upang bulagin ang unggoy. Hindi nito alam na naghihintay lang siya na mawala ang epekto ng Zhuan Yellow Sutra. Kapag bumalik sa dati ang katawan ng unggoy, magiging deified ulit ito. Hindi na niya kailangang gamitin pa ang Blood Pulse Sutra. Pinalabas lamang niya ang tila banal na liwanag sa ulo ng unggoy. Ayon sa pagkalkula ni Hansen, habang tinatapos niya ang kunwaring basbas, unti-unting nawala ang epekto ng Zhuan Yellow Sutra. Muling nagbago ang katawan ng unggoy. Naramdaman ng unggoy ang kapangyarihan ni Hansen na dumadaloy sa kanyang katawan. Nang bumalik siya bilang deified, napuno siya ng galit at ginhawa. Sa sobrang tuwa na naibalik ang kanyang antas, lalo rin siyang natakot kay Hansen. Ang taong ito ay kayang ibaba o itaas ang kanyang kapangyarihan sa isang iglap. Napakadelikado niya, baka totoo nga na siya ang ama ng Diyos. Kahit king class lang siya, wala akong laban sa kanya. Sa ngayon, kailangan kong magpigil, bulong ng unggoy sa sarili, puno ng pangamba. Nang tuluyan na itong bumalik sa pagiging deified, lumuhod ito sa harap ni Hansen at nagsabi, handa akong sumunod sa iyo, ngayon at magpakailanman. Sana'y kalimutan mo ang lahat ng nangyari at tanggapin mo pa rin ako. Ngunit sa kanyang puso, lihim itong nagbabalak, alamin ko lang ang totoong pagkatao mo, at hahanapan kita ng pagkakataon upang makatakas at baka mapatay pa kita. Alam ni Hansen ang nasa isip ng unggoy, ngunit hindi niya ito pinansin. Pag-isipan mong mabuti. Kapag sinimulan mo ng sumunod sa akin, wala nang balikan. Napag-isipan ko na. Susunod ako sa iyo habang buhay, at sa iyo ko lang ibibigay ang aking katapatan, sagot ng unggoy ng may drama, bagaman kabaligtaran ang nasa isip. Tumayo ka at sabihin mo ang pangalan mo, utos ni Hansen. Ako ang 6 na taingang unggoy. Wala akong pangalan, tugon nito. Kung ganoon, bibigyan kita ng pangalan, sagot ni Hansen matapos ang maikling pag-iisip. Dahil isa kang deified na unggoy at 6 na taingang unggoy, tatawagan kitang si Munting 6. Natigilan ang unggoy. Sa kanyang isipan, napakasama ng pangalang iyon. Ang tagal niyang nag-isip tapos ganyan lang. Parang pangbata naman ito. Kabanata 2729. Paano nangyari ito? Walang masabi si Shale, tila naguluhan. Umiling siya at tumalikod para bumalik sa puno ng bituin. Pinigil siya ni Lee Chun-kyo at nagsabi, huli na para bumalik ngayon. Matagal na tayong wala, siguradong nakatakas na ang nilalang papunta sa outer sky at nawala na. Kung si Hansen ang nagbabantay sa puno ng bituin, hindi ganoon kadali para makaalis iyon, sabi ni Shale. Kung hindi ko kayang makita ang tunay na 6 na tainga na unggoy, hindi rin magagawa iyon ni Hansen, malamig na sagot ni Lee Chun-kyo. At kahit pa natuklasan niya, sa tingin mo ba kaya niyang pigilan ang 6 na tainga na unggoy na makaalis sa puno ng bituin? Ako ang may kasalanan. Hindi ko na iba ang tunay na katawan sa huwad, malungkot na sabi ni Shale. Umiling si Lee Chun-kyo. Hindi mo dapat sisihin ang sarili mo. Napakagaling ng huwad na katawan ng 6 na tainga na unggoy. Kahit ako'y hindi ito matukoy. Hindi ito kasalanan mo. Pagkatapos, dagdag pa niya, marami pang xenogeneic sa outer sky. Makakapaghanap ka ng iba, pero huwag mo na ngayon. Malapit nang pumunta si Hansen sa balon ng mabuting kapalaran. Pagkatapos niya roon, saka tayo aalis. Tumango si Shale.
Siguradong babaguhin ng balon ng mabuting kapalaran ang kapangyarihan niya, pero bawat nilalang ay iba-iba ang nagiging epekto. Hindi ko alam kung gaano kalaki ang mapapakinabangan ni Hansen. Hindi ako naniniwala na may tatanggap ng benepisyo na kasing laki ng natanggap mo, malamig na sagot ni Lee Chun-kyo. Gitling. Akala ni Hansen ay babalik si Lee Chun-kyo at Shale para hanapin ang 6 na tainga na unggoy, pero matapos maghintay ng matagal, hindi niya sila nakita. Kinabukasan, iniutos ni Hansen kay Little Number 6 na bantayan ang puno ng bituin kasama ng iba pang Xenogeneic. Nagpaiwan din si Bauer, kaya't mag-isa siyang tumungo sa balon ng mabuting kapalaran. Nagmadali si Hansen papunta roon dahil gusto niyang magamit ito bago pa malaman ni na Exquisite at Likir. Plano niyang gamitin ito upang itaas ang Jad Esken at ang Dangshan Sutra hanggang kalahating deified. Kung andoon ang dalawang babae, hindi niya magagamit ang mga iyon ng lantaran. Sa totoo lang, ang balon ng mabuting kapalaran ay hindi isang tunay na balon kundi parang isang napakalalim na hukay na puno ng likido. Ayon sa nalalaman ni Hansen, hindi ito totoong tubig kundi likido na nabuo mula sa mga labi ng mga Xenogeneic na yumao. Iyon ang sinabi ng mga very high kay Hansen, pero wala talagang nakakaalam ng tunay na pinagmulan ng balon. Kahit ang mga tunay na Diyos deified ay hindi kayang abutin ang pinakailalim nito. Ayon sa pagsusuri ng very high, napakaraming labi ng mga deified Xenogeneic ang nasa kailaliman ng balon, mga nilalang na nabuhay bilyon-bilyong taon na ang nakalipas. Ang kanilang laman ay unti-unting natunaw at naging likido, hanggang sa napuno ang hukay at naging balon ng mabuting kapalaran. Dahil puno ito ng mga Jin ng deified, nakakapagpalakas ito ng Jin ng sinumang maliligo rito. Ang pakinabang ay nakadepende kung gaano katagal kayang manatili ng isang tao at gaano karaming likido ang kaya niyang sipsipin. Pero minsan, nagkakaroon ng kakaibang pangyayari. May isang golem noon na pumasok at biglang nagkaroon ng pangitain ang mga nakapaligid, isang sinaunang Xenogeneic ang nakikitang sumusuntok sa isang estatwa ng langit. Dahil dito, mas marami siyang nasipsip na lakas kaysa iba, at muntik na siyang maging tunay na Diyos. Hindi inaasahan ni Hansen na makakalikha siya ng ganoong pangitain. Ang gusto lang niya ay sumipsip hanggat kaya niya. Ayon sa very high, nagkakaroon ng pangitain kapag ang isang tao ay nakakatugma ang enerhiya sa labi ng mga sinaunang deified na nasa kailaliman. Pero dahil ang dugo ng tao ay galing lamang sa mga crystallizer at hindi ganoon katanda, hindi inakala ni Hansen na makakaranas siya ng ganoong bagay. Alam din niya na kung sobra ang pagsipsip, maaaring masira ang katawan. Ang susi ay nasa balanse. Gitling. Dumating si Hansen sa palasyo ng balon ng mabuting kapalaran. Nandoon si Shale sa harap ng pintuan. Brother Shale, maaari ko na bang gamitin ang balon? Tanong ni Hansen sabay abot ng good fortune spell. Tama, naghintay ako para buksan ang bulwagan para sayo, sagot ni Shale, sabay inilagay ang dalawang spell sa kandado. Katsa-cha, dahan-dahang bumukas ang pinto. Tumabi si Shale at nagpaanyaya. Naway lumakas ka at maging deified. Sana nga, Brother Shale. Papasok na ako. Tumanggaw si Hansen at pumasok. Sa gitna ng palasyo ay may isang napakalalim na balon na yari sa Jadestone. Ang tubig ay tila itim na walang hanggan, parang lagusan papunta sa impyerno. Ramdam ni Hansen ang nakakatakot na presensyang lumalabas mula rito, mas matindi pa sa buhay na lakas ng isang deified. Kahit nakatayo lang siya sa tabi, para bang matutunaw ang katawan niya. Napakalakas, hindi nakapagtatakang tinatawag itong alamat, bulong ni Hansen. At walang pag-aatubili, tumalon siya ng diretso papasok. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Lee Chun-kyo sa tabi ni Shale. Magkasama nilang pinanood ang balon. Nagtataka ako kung magiging deified si Hansen sa loob, mahina ang sabi ni Shale. Isa lang siyang crystallizer. Hindi tulad mo, wala siyang matatanggap na lumang dugo ng Xenogeneic para lumikha ng pangitain. Hindi siya magiging deified, pero makakakuha siya ng kaunting benepisyo, malamig na sagot ni Lee Chun-kyo. Kabanata 2730. Malapad ang ngiti ni Hansen sa nararamdaman niya. Ang mainit na hangin ay tila isang uri ng life force. Ang good fortune pool ay dapat din nagpapalakas ng kanyang mga Jin, ngunit ang life force na iyon pa lamang ay malaki na ang pakinabang na dala sa kanya. Sa ilalim ng paglilinis ng malakas na life force na iyon, ramdam ni Hansen na napupuno ng enerhiya ang kanyang katawan. Para bang kaya niyang maglaro ng mahjong ng 3 araw na hindi napapagod. Ngunit ang dalisay na life force ay hindi sapat para tunay na baguhin ang katawan niya.
Nilinaw ni Hansen ang kanyang isip at sinimulang i-activate ang Dangshan Sutra upang masipsip ang mga kapangyarihan ng Jin mula sa lawa at umaasang makamit ang isang malaking breakthrough. Pagkasimula pa lang niyang i-activate ang Dangshan Sutra, ramdam niya ang tila hindi mapigil ang daloy ng enerhiya na pumapasok sa kanyang katawan. Bawat selula niya ay nagising at mabilis na nagbago. Makalipas lamang ang ilang segundo, naramdaman ni Hansen na may biglang kumapal sa loob ng kanyang Dangshan Sutra. Ang Geno Art ay nagpapakita ng senyales na ang siyam na antas nito ay nagsasanib sa isa. Napakalakas. Sobrang lakas nito. Hindi ka panipaniwala ang good fortune pool na ito. Gulat at tuwa ang nadama ni Hansen. Mas malaki pa ang ibinigay nitong kapangyarihan kaysa sa inaasahan niya, at sobra-sobra pa. Kung alam ko lang na ganito katindi ang lugar na ito, sana'y matagal ko na itong pinuntahan. Kailangan ko lang palang maligo dito para maging half-deified. Mas madali pa kaysa magkusot ng katawan. Kung naparito lang ako ng mas maaga, matagal ng half-deified ang 4 kong Geno Arts. Hindi na sana ako nahirapan ng ganito. Isip ni Hansen habang pinapatakbo ng mabilis ang Dangshan Sutra. Buzz! Ilang sandali pa, parang saysubog sa kapangyarihan ang katawan ni Hansen. Para bang walang katapusang mga cogwheel ng universo ang umiikot kasabay ng Dangshan Sutra. Ang puwersa nito ay itinulak ang cogwheel ng Dangshan Sutra at madali siyang itinulak patungo sa pagiging half-deified. Nagulat si Hansen, ngunit wala siyang oras para suriin ang pagkakaiba ng pagiging half-deified gamit ang Dangshan Sutra. Agad niyang inactivate ang Jad Eskan. Gusto niyang gamitin ang nakakatakot na lakas sa paligid para iangat din ang Jad Eskan. Maayos ang lahat dahil sobra ang ibinibigay na lakas ng good fortune pool. Nang sipsipin ng Jad Eskan ang kapangyarihan, wala siyang naramdamang pagtutol. Dumiretso ito sa proseso ng condensation, at lahat ng antas nito ay pinagsama sa isa. Ang buong katawan ni Hansen ay nagbago at naging malayelo na jade. Para siyang isang estatwa. Habang patuloy na nagbabago ang Jad Eskan, lalo pang naging malakristal ang kanyang katawan. Kumislap ito ng parang isang diamante. Katsa! Biglang nagbitak ang balot na jade at nagsimulang mahulog tulad ng alikabok mula sa katawan ni Hansen. Isa-isang natanggal ang mga patong at sa ilalim nito ay muling ipinanganak ang laman ng kanyang katawan. Para bang tinanggal ang lumang mga buto at ipinalit ang isang sariwang kalansay. Umangat na agad. Halos hindi makapaniwala si Hansen. Ang pag-angat ng Dangshan Sutra at Jad Eskan sa half-deified ay napakadali. At patuloy pa ring pumapasok ang napakalakas na Jin power sa kanyang katawan. Para bang inaasahan lang niya ang ulan, ngunit bumuhos ang buong ilog sa kanya. Sobra-sobra. Halos hindi niya ito maunawaan. May mali, siguradong may mali, patuloy na sumisipsip ng enerhiya si Hansen, ngunit hindi niya maintindihan ang nangyayari. Ayon sa pagsusuri ng Very High, ang good fortune pool ay nabuo mula sa pagsasama-sama ng iba't ibang deified xenogeneic genes. Halo-halo ang komposisyon nito. Kapag pumapasok ang karaniwang nilalang sa lawa, sip-sip sila ng maraming tubig ng good fortune pool, ngunit kaya lang nilang salin ang mga gene power na tugma sa kanilang sariling genes. Ang mga mapaminsalang gene power ay kailangang alisin kung hindi sisira ito sa kanilang katawan. Halimbawa, kung isang nilalang na gumagamit ng apoy ang pumunta rito, kailangan niyang ilabas ang lahat ng gene power ng tubig na nasipsip niya. Kung hindi, sisirain siya ng elementong kontra. Dahil hindi lahat ng gene power sa tubig ay akma, hindi pwedeng magtagal ang mga pumapasok sa lawa. Kapag masyadong marami ng mapaminsalang gene power ang nakapasok, kailangan nilang lumabas. At paglabas, dahan-dahan nilang pakakawalan ang mga iyon para hindi masira ang katawan. Kung may nakapag-trigger ng vision, naglalabas iyon ng iba pang kapangyarihan ng gene at nag-aakit ng mga helpful gene power para masipsip. Kaya kung may vision, napakalaki ng pakinabang at mas matagal silang makakapanatili sa lawa. Ngunit kakaiba ang nangyayari kay Hansen. Matagal na siyang sumisipsip ng good fortune pool, ngunit wala pang lumilitaw na vision. Gayunpaman, lahat ng gene power na pumapasok sa kanya ay perpektong tumutugma sa katawan niya. Wala ni isa mang mapaminsala, taliwas sa mga teoryang narinig niya. Para bang ang bawat patak ng tubig ng lawa ay dalisay na gene power na lahat ay nakakatulong sa kanya. Sumisipsip si Hansen tulad ng isang balyina at sumisipsip tulad ng isang lamok. Dumami at dumami ang enerhiya na pumapasok sa kanya. Napakarami na halos kinatakutan na niya. Napakarami kong nasisipsip na gene power. Bakit walang humahadlang? Para bang pwede lang akong uminom ng walang hanggan. Ang weird nito, isip niya, medyo nababahala. Para siyang nasa buffet ng steak.
Karamihan ay kaya lang kumain ng 3 steak bago mabusog, ngunit si Hansen ay naka-12 na at tuloy-tuloy pa rin. Para bang walang limit ang kanyang tiyan. Kahit si Hansen ay nagulat sa kakaibang sitwasyong ito. Halos natatakot na siyang ipagpatuloy ito. Dahil ba wala akong espesyal na elemento sa katawan, kaya kong sumipsip ng kahit anong elemental gene power. Ito ba ang dahilan kung bakit nangyayari ito? Bulong niya sa sarili. Kahit medyo hindi kumbinsido ang paliwanag, hindi naman niya tatanggihan ang napakaraming biyaya na pumapasok sa kanya. Napakaraming enerhiya. Kung magpatuloy ako, baka maging deified ako agad. Natuwa at na-excite si Hansen sa ideya. Kung totoo iyon, napakaganda. Buong pagkabaliw na inactivate ni Hansen ang story of genes. Sa lahat ng taon ng kanyang pagsasanay, palagi itong humihingi ng higit pang resources kaysa meron siya. Ngayon lang siya nagkaroon ng pagkakataong ganito, kaya hindi niya ito palalampasan. Tuluyan siyang sumipsip ng kapangyarihan mula sa good fortune pool ng walang tigil. Samantala, pinagmamasdan ni Shale at Lee Chun-kyo ang nangyayari mula sa labas ng lawa. Ang life force ng good fortune pool ay kasing bangis pa rin ng dati. Ang tubig ay umiikot na parang ipu-ipo, ngunit bukod doon, wala silang nakikitang kakaiba. Hindi pa rin lumilitaw si Hansen sa ibabaw. Mahigit kalahating oras na. Bakit hindi pa rin lumalabas si Hansen? Tanong ni Shale na may halong pagtataka. Para sa isang king na hindi nakapag-trigger ng vision, karaniwang kalahating oras na ang pinakamatagal na kaya nila. Kahit ang pinakamahusay na half-deified ay sisirain ang katawan kung lalampas pa. Ngunit si Hansen, hindi man lang nag-trigger ng vision, ay hindi pa rin lumalabas mula sa lawa. Hindi lamang si Shale ang nagtaka rito, pati si Lee Chun-kyo.